Hello mga ka-farmers. Ana sabab kita karon nagagawa og video aron sa paghatag og impormasyon about sa paggawa ng patuka ng pabo. Itong ginagawa ko ngayon mga ka-farmers, so nakita niyo po yung sisiw ng pabo. Yan, malakas po sila kumain sa ginagawa kong patuka ng pabo. So panoorin niyo po mga ka-farmers kung paano ko ito ginawa. Ito po pala ang aking blender, yung yan, tingnan nyo po. Yan, nagbe-blend po ako ng madre de agua, pichay, dahon ng papaya, at nilagyan ko ng konti lang na madre de cacao, no? Dapat konti lang sa madre de cacao para lang pampalinis sa kanilang bituka. Yan, mayroon din halo na saging ng saba, yung bunga ng saging ng saba. Ito po ang ginagamit ko sa paggawa ng patuka ng pabo. Actually, marami pong mga alternative na mga patuka na pwede nating gamitin para makatipid tayo. Kailangan lang po natin ng kunting diskarte mga ka-farmers. Yan, nakita nyo po, halo-halo po yung dahon na nasa sako at biniblend ko po sa aking blender. No, kahit sisiw ng pabo mga ka-farmers, 2 weeks old na pabo ay pinapakain ko na po ng alternative na patuka. Yung mga malalaki ko pong pabo, hindi na po ako naghahalo ng feeds. Puro na po alternative na patuka ang ginagamit ko mga ka-farmers. Yan, nakikita nyo po, durog na durog po, napupulbos po yung dahon ng madre de agua, pichay at saka dahon ng papaya. At meron din pong bunga ng banana or saging. Pinaghalo-halo ko po yan mga ka-farmers. At pagkatapos ko pong i-blend yan mga ka-farmers, ay nilalagyan ko ng konting asin. Yan, nakita nyo po mga ka-farmers, kinukuha ko po yung blade. Yan, yun yung ginagamit ko, no? Mga alternative na patuka. Pagkatanggal ng blade, yan, tingnan nyo po mga ka-farmers. Yan, kinukuha ko na po yung mga nanudurog na alternative na mga patuka. Yan po ang gagawin or gagamitin natin sa pagpe-ferment. Kailangan natin i-ferment ng isang gabi at sa isang araw bago natin ipapakain sa ating mga pabo para mabango po siya. Actually, sa paggawa ng ganitong patuka mga ka-farmers ay kailangan natin na maghalo ng kunting asin at saka maglalagay din po tayo ng rice bran o kaya tahop sa humay o kaya tahop sa mais. Yan, panoorin nyo po mga ka-farmers kung paano ko po yan ginagawa. So dahil marami pong madre de agua dito sa aming barangay, yung isang sako na madre de agua ay pwede na yan pakain ng isang linggo sa aking mga pabo, no, mga 30 plus na pabo. So tingnan nyo po, durog na durog kahit yung bunga ng saging, dahil matalas po yung blade ng blender natin mga ka-farmers. So kung magtatanong kayo mga ka-farmers kung saan ako bumili ng blender, pwede kayong makabili sa Shopee o kaya sa Lazada. 2,100 lang po yung blender mga ka-farmers. Yan, may pitsay, mayroong konting dahon ng madre de cacao. So pinaghalo-halo ko po yan. Durog na durog po mga ka-farmers pag natamaan ng blade ng ating blender. So kahit sisiw mga ka-farmers ay makakain po sa gawa nating patuka. Mas maganda po mga ka-farmers na piniperment natin ng kahit isang gabi lang at saka isang araw. Dahil pag na-ferment po yan mga ka-farmers ay mabango po, no? Kung wala tayong molasses, maghahalo lamang po tayo ng yung tinatawag nilang kinugay, konting asin, konting kinugay, tsaka rice gun, yan ihalo natin dyan. Mabango na yan mga ka-farmers.
Pag-aagawan na yan ng ating pabo at saka yung mga manok natin na Bisaya, malakas kumain sa ating ginagawang alternative na patuka. Tingnan nyo po mga farmers, nag-aagawan po sila. Yung nandito na busog na po yan, dahil pag ako nagbigay ng patuka talagang sobra-sobra po, dahil ang gastos lamang po natin dyan ay tahop sa humay o rice grand. Dito meron tayong yan yung mga blend natin, bali piniperment ko po yan para pakain nila bukas. Yan po yung ginawa ko po. Sa isang timba, isang araw na po yan. Sa 30 na pabo. Yan, yung nasa labas, meron din marami nandun sa loob, meron din dyan sa kulungan. Yan mga ka-farmers, 3 weeks old pa po yan. Naglalagay ako ng abo sa kanilang kulungan dahil ang pabo ay mahilig mag-sunbathing. So ginagawa ko po yan para hindi sila madaling magkasakit or hindi sila atakihin ng mga insekto. At saka hindi po mabaho ang kanilang kulungan kapag naglalagay tayo ng abo at saka uling, no?